Hi guys, good morning po. Lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So, sa video ito mga 59, ang pag-uusapan natin is regarding po ito sa neuro. So, marami pong nagtatanong kung ano daw ba ang proseso or bakit ganun katagal sa neuro, bakit tumatagal ang evaluation sa neuro, at kahit sila na daw ang nag-exam, umaabot pa rin ng ilang buwan sa neuro. Okay? So, mamaya mga 5 na ipapaliwanag natin yan pagkatapos itong ating intro. So yun mga 5 na, siyempre kung bago ka lamang sa aking channel, ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. And of course, regarding po sa mga trabaho ng security guard na pwede po nating gawing reference sa pangaraw-araw nating pagpasok sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So mga 5-9, ang pag-usapan po natin ngayon is regarding sa neuro. Marami kasi nag-comment sa aking previous video na bakit daw matagal ang kanilang license or matagal ang kanilang neuro. Ilang buwan daw ba ang pag-evaluate ng neuro nila, no? So marami pong mga katanungan mga 5-9. Ngayon po ay ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ba ang proseso or paano ba ini-evaluate ang neuro or ano ba ang nagiging procedure nila dyan bago ma-evaluate ang neuro. Okay? So halimbawa mga 5-9 ay mag-undergo kayo ng training sa isang training center or sabihin na lang natin na magpapaayos kayo ng yung tuan files sa isang training center. Doon na po kayo mismo mag-take ng exam for neuro. Okay? So, halimbawa po, no, naka-take na kayo ng exam sa isang legit or sa isang training center na accredited ng SOSYA, no? Ay, after nyo po mag-exam ng neuro, ang result po ng inyong exam, mga 5-9, ay iipunin po nila yan. Kasi po, ngayon, mga 5-9, kung nyo pong napanood yung aking previous vlog, ay nabanggit ko na rin po ito doon, no? Na ang kinukuha lamang po or kinukolekta ng krami na neuro result for evaluation every day ay 50 neuro result. So ibig sabihin po, no, bawat isang training center ay 50 lamang na neuro exam result ang nire-receive nila or tinatanggap nila araw-araw mula sa mga accredited training center. So halimbawa, ang accredited na training center ng SOSYA ay mga 20. So halimbawa lang yung mga 5-9, no? So yung 20 na yan, mga 5-9 na training center na accredited ng SOSYA ay magpapasa yan ng bawat isa ng 50 na neuro kada araw. So kung araw-araw po mga 5-9 ay mayroong nagtitake ng exam or mayroong nagpapayos ng kanilang tuan files sa isang training center, ibig sabihin po mga 5-9 ay napakarami po nun. Napakarami po. So kung everyday 50 lamang ang hinihingi or kayang i-evaluate ng kamkrami, so talagang medyo matatagalan. Okay? Pero syempre, mga 5-9, depende pa rin po yun sa process ng training center or ng tao na naglakad sa inyo. Okay? So, kung bawa, mga 1,000 ang tambak dyan sa training center na pinag-trainingan mo or pinagpaayusan mo ng tuan files mo, so, ibig sabihin, mahaba din yung pila ng neuro mo. Dahil 50 nga lang ang hinihingi ng or kayang i-evaluate ng SOSYA everyday sa bawat isang accredited training center. Doon ang tumatagal. At the same time, siyempre, doon sa pag-evaluate, okay, ng neuro. So, depende pa rin yun sa loob ng kamkrami. Minsan may holiday, di ba? Hindi natin maiwasan. Minsan, biglang cancel yung pasok. So, hindi po yun, napipinding pa lalo. Okay? So, yun po yung naging proseso. Then, after po mga 5-9, may ipasok yan sa loob ng kamkrami for evaluation. Halimbawa, na-evaluate na ang neuro po ninyo. Ibabalik po yan sa training center. Okay? So, yung training center, mga 5-9,
ay ipa-file ulit yan, isasama na po yan sa inyong mga 2-1 files, sa mga kasama inyong mga requirements, training certificate, medical certificate, lahat po ng requirements dyan na gagamitin natin for capturing, i-attach po nila yun doon. So, isasama nila yun sa folder. So, sama-sama na po yan. Naka-file po yan. Then, yan na po yung time na pwede po kayong magpa-captured mismo. Or halimbawa, captured ang transaction ninyo sa inyong training center. So, pwede na kayong magpa-captured. Pwede na kayong pumasok sa loob ng Kamkrami para magpa-captured. No? So, yun po yung naging proseso mga 5-9. No? And then, kung non-appearance naman kayo mga 5-9, ay siyempre, maghihintay kayo ulit ng ilang buwan. Kasi pagka-file yan ng training center, pagkapasok ulit yan, ibabalik ulit sa Kamkrami yan for capturing na. At siyempre, non-appearance kayo, mahaba rin po ang pila niyan. Napakataas po ng folder na nakatambak po yun doon for capturing sa mga non-appearance. Kaya lalo pong tumatagal. Kaya nga, ang advice ko po sa mga 5-9 natin na malapit na ay kailangan talaga na ay kayo na magpa-capture. So yun mga 5-9, sana kahit paano ay nasagot ko or nabigyan ko kayo ng kunting paliwanag regarding nga sa neuro. So marami pong nagtatanong natin ng mga subscribers, no? So yun mga 5-9, maraming salamat po sa inyong suporta at sa patuloy na panonood sa aking mga video. Sana po hindi ba kayo magsawa. At huwag mong kalimutan mag-like, share, and of course mag-comment po sa ating comment section para ma-address po agad ang inyong mga concern. Okay? So yun lang mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.